rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day. Tayo po ay pagkakas po kumikit at manalangin. Dakilang Diyos na Ama natin po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa privilege, opportunity na makapakinig po ng inyong pong salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kayo po magbigay ng wisdom sa bawat isa na makikinig ng inyong pong salita. Ganoon din po sa akin po na magsasalita. Gamitin niyo lamang po po ng Diyos na inyo pong tagapagsalita at wala pong ibang mag-glorify, Panginoon. Wala pong ibang maitaas, kundi ikaw lamang po, Panginoon Diyos. Kayo po ang mangusap, Panginoon, dahil ito po ang topic po namin ay napaka-importante po. Ito po yung napaka-importante po bilang isang mananampalataya na maunawaan po namin kung sino ka po sa aming buhay, ano po ba yung pagkatao mo, at ano po ba yung purpose kung bakit ka napunta rito sa mundo. At dito po sa aming topic, Panginoon, alam ko po na sinabi nyo ang mga makakaintindi lang ito ay yung mga ibinigay mo talaga, Panginoon, dahil sa iyo po magagalit yung wisdom po, Panginoon, hindi po sa aming sarili. And pray, Lord, sa lahat po ng mga nakikinig, sa aming po mga brethren, sa aming po mga bisita, na po ay mag-focus po sa inyong pong salita at kayo po ang mangusap sa kanya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At tayo po ay makakaupo na. And as we continue our series, kasi po nasa series po kami ng Luke ngayon. Ngayon po ay nasa chapter 9 na po kami. At dito po, sa ating nabasang text, dito po mayroon po tayong dalawang makikitang question. Ano? Sa verse 18, makita po natin dito yung, if you look at your Bible, whom say the people that I am? Yan po yung first question ng Panginoon. Kanino po? Sa mga disciples. So ibig sabihin po, ang kausap po ng Panginoon dito ay mga disciples. Ibig sabihin, mananampalataya po. Ano? At ang pangalawang question naman po na makita po natin dito sa verse 20. If you look at your Bible again, Jesus said, Jesus asked Peter, i-direct po niyang kausap si Peter sa verse 20, but whom say that I am? So dito po, makita po natin ang dalawang question regarding about kung sino po ba ang Panginoon, sino po ba si Jesus Christ. Dito po sa verse 18, yung first question po, whom say the people that I am? Ibig sabihin, tinatanong itong mga disciples kung sino ba o ano ba ang pagkakilala ng mga tao. Sa labas po, anong tinutukoy po niya? Jesus. Ngayon, makita po natin yung sagot po ni Peter sa verse 19. They answering said, John the Baptist, but some say Elias, and others say that one of the old prophets is present again. Kung uunawain po natin yung tanong na una po, whom say the people that I am? Ano po ba yung, ang sabi po ng Panginoon dito sa disciples? Ano yung pagkakilala ng mga tao sa akin sa labas? Yun yung gusto nang sabihin. Ngayon, ano po sa ating mundo po, kung mapapansin po natin, yung opinion po ng tao, iba't iba yung sinasabi, iba't iba yung opinion nila about kay Jesus Christ. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, using the Bible, ipoprove po ng Bible kung sino pa talaga si Jesus Christ. Kasi po mahirap po yung hindi po naman natin talaga alam yung story at nakikinig po tayo sa labas. Wala pong basihan. Ngayon po, dito po sa ating topic sa umaga na to, dito makikita po natin yung identity ng Panginoong Kristo. O sino mo talaga siya? Based on the Bible po. At hindi po sa sinasabi ng tao. So madami po tayong bubuklating mga books and chapters and verses to the purpose na ito pong mga babasahin natin ay makita po talaga natin na kung sino po talaga ang Panginoon sa Kristo. So, point 1, whom say the people that I am? Ano ba yung mga sinasabi ng tao sa labas? Kasi madami po mga denominasyon po, mayroon po mga iba't ibang relihiyon. Nagaya po ng Jews, po, mga piniling
pinili ng mga tao ng Panginoon. Iba rin po ang tingin nila kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ is, Jesus is just a human lang, tao lang. Kaya nga, kung compare mo ang Muslim sa mga Hudyo, mas naniniwala pa nga ito mga Muslim na si Jesus ay Messiah eh. Pero they didn't believe that Jesus is God. At, at sa mga ibang religion naman, ang pagkakilala po nila kay Jesus, isang good man, isang mabuting tao. Meron din nagsasabi, Jesus is a prophet. Pero ano po ba yung sasabihin ko ng Bible? Ngayon, ito po tayo. Point number 2, if you look at your Bible, in verse 20, but whom say that I am? Ito po, direct po niyang kausap si Peter. Ibig sabihin, meron pong, pag nagtanong po kasi ang Panginoon sa isang tao, meron siyang gustong iparating. Meron siyang gustong linawin. Meron siyang gustong marinig. Ngayon ang tanong, and by title, at ang title po ng ating devotion sa umaga po na ito, Who is Jesus to us? The most important question, who is Jesus to us? Bakit kailangan nating malaman ang Panginoon sa Kristo? Bakit kailangan po natin siya makilala ng isa? At napakahalaga po na kilala po natin ang ating lubusan o napakahalaga po na dapat makilala natin ng lubusan kung sino po ang ating sinasamba. Amen? Gaya po nito, nagpupunta po tayo ng church. Ano po ba yung purpose kung bakit tayo pupunta sa church? Ito po ba ay attendance lang? Ito po ba ay dahil sa tao lang? Meron po purpose, meron po dapat tayo aim kung bakit po tayo pumupunta sa church. And the aim of our church is to worship Jesus Christ. Amen? At mahalaga po yun, makilala po natin po kung sino po yung sinasamba natin. Dahil kung mali po ang ating pagkakilala kay Jesus Kristo, o kung mali po ang ating pong uh, pag kilala kay Jesus Christ, mali din po ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi sabi sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Ngayon po, gusto ko pong bigyan ng ito, yung kinuhanan po natin ng verse na yun, I and my Father are one. Si John po ang nagsasalita niya. Pag sinabi pong John, if we study the book o the Gospel of John, si John po ay hindi pangkaraniwang tao. Ibig sabihin, legit po yung kanya pong sinasabi. Dahil kung uugatin po natin kung saan po nanggaling si John, ay sasabihin po ng Bible, si John po ay the last prophet. Ibig sabihin, siya po, sa kanya po manggagaling, o siya po yung magiging witness para sa Messiah. Amen. Kaya ang sagot ni Peter dito sa verse 20, nung tinanong ng Panginoong Kristo si Peter, if you look at your Bible, Peter answering said, the Christ of God. Ngayon, ano po bang meaning the Christ of God? Sa Hebrew, ang equivalent na meaning po sa Hebrew word ng the Christ of God is Messiah. Ay ibig sabihin po ay tagapagligtas. Savior, our Savior. Si Jesus Christ po ay Savior. So, paano po ba natin ito, ano po ba yung batayan natin? Na ito po mga sinasabi ni John, totoo. Please open your Bible in John chapter sorry, pasadahan na lamang po natin. Please open your Bible in Luke chapter 1 verse 5. Luke chapter 1 verse 13. Ito po, makita po natin kung saan po nagmula si John. At kailangan po natin maunawaan ito kasi we're talking about sa deity ng Panginoon. Kailangan yung maintindihan natin na itong mga source na pinagkukuhanan po natin ng kasagutan sa ating tanong ay talagang sinabi po ng Bible. Sabi po ng Luke chapter 1 verse 5. Pwede po ba pakibasa, Brother Alrich?
Luke chapter 1, verse 5, it says here, "There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth." Hanggang verse 9 pa? And, and 13 po. Hanggang 13. Hanggang 13 lang po. Number 10. Luke chapter 1, verse 13. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Amen. And thank you po, Brother Rich. Madaling salita po, yung pinanggalingan po ni John ay hindi po basta-basta. Yung sabihin, ito po ay mga itinalaga ng Panginoon. Si Prophet Zechariah o Zechariah po kasi ay isa pong old prophet. At sa kanila manggagaling o yung magiging anak po nila, siya yung magiging witness sa kung sino po yung Messiah. So, ibig sabihin po, si John po ang kay John po manggagaling kung sino po yung Messiah, ituturo niya po. Ngayon po, uh, uh, at makita po natin, ano po ba ang role ni John? Ano? Gusto ko lamang po bigyan ng diin na hindi po pinag-uusapan si John. Hindi po si John po yung Messiah. Gusto ko bigyan ng diin, siya lang po yung ginamit ng Panginoon para i-reveal kung sino yung tagapagligtas. Sa verse 17, if you look at your Bible, Luke chapter 1 verse 17, ito po yung role, magiging role ni John. Basahin ko na lang po. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient of wisdom of the just, to make ready people prepared for the Lord. So madaling salita, siya yung mag-prepare ng daan ng Panginoon. Siya yung magtuturo kung sino yung Messiah. Naiintindihan po ba natin po? Ngayon, let's proceed. Ito po kasi yung tinutukoy po ng Bible is yun po yung about sa promise ng God na ililigtas na yung kanilang mga tao. Ano? Ano ko na naman po, i-isa ko na lang about the promise of God. Ano po yung, ito po yung hinihintay po kasi ng mga Israelita, yung covenant po ng Panginoon na o yung agreement po ng Panginoon. If you look at your Bible in verse 72 of Luke, agreement between God and His people. Anong promise po ba yung sinutukoy pa dito? That we should save from enemies. Ano? Ito tinutukoy po dito, who is the enemy of God? Si Satan po, ano? Para tayo po ay iligtas po. And to redeem His people to the Jew first and to the Greek. Ang ibig sabihin po ng word na redeem ay para tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakautang o pagkakasala. Kasi hindi po natin kaya bayaran po yung ating kasalanan. At yun po yung matagal po nilang hinihintay, yung pagdating ng Messiah. At ang nakakalungkot po sa mga Hudyo, sa mga Jews na hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Messiah. Na hindi nila alam, dumating na po yung Messiah. At sila po nga po mismo yung nagpapatay sa Messiah. Pero may purpose po ang lahat po, may bakit po namatay o bakit po nila pinapatay. Ngayon, let's move forward. My second point is, ito po, ito po yung personal question ng Panginoon kay Peter sa verse 20. Balik po tayo sa ating text, Luke chapter 9, verse 20. Nung tinanong po ng Panginoon sa Kristo si Peter, ano po sabi niya? Sa verse 20, "But whom say that I am?" Peter answering said, "The Christ of God." So ito po, makita po natin na very personal po yung question ng Panginoon. Bakit kaya nagtatanong ang Panginoon kay Peter? Sa tingin po kaya natin, bakit po kayo nagtatanong? Isa po makita po natin, gusto pong i-assure ng Panginoon kung talagang kilala po natin ang Panginoon. Kagaya po ng sabi po kanina, pag iba po o pag mali po ang pagkakilala natin kay Jesus Christ, mali din po ang tingin o ang pagtingin po natin sa Panginoon. Kasi po ang Ama at ang Anak ay isa.
Di ba? Sabi nga sa John chapter 10, I and my Father are one. At ang word na Christ, dyan po sa verse 20, is Messiah. Ano, ang ibig sabihin po ng Messiah is anointed one. Ano? Tagapagligtas. Redeemer. Christ. In John chapter 1 verse 6 to 7, ito makita po natin ulit si John. Sino ba si John? Ba't palagi nating nababasa si John? Siguro gusto kong bigyan ng diin ng Panginoon na kailangan natin mas makilala pa ang Panginoon sa Kristo. Ito po maganda pong basahin itong John na ito dahil dito po makikita po natin kung sino po talaga ang identity, kung ano po talaga ang identity ng Panginoon sa Kristo. Dito niya i-reveal kung sino si John. Sa John chapter 1 verse 67, there was a man sent from God whose name was John. So, uh, anong role ni John? To bear witness of the light. Ibig sabihin, dito uh, uh, sa passage na ito sa John, to bear witness of the light, John chapter 1 po. John chapter 1. John chapter 1 verse 6 to 8. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Verse 8, he was not the light, but was sent to bear witness of the light. So, ibig sabihin po, ang trabaho po ni John is to maging witness kung sino po ang Messiah. Ano? And para po mas makita po natin kung sino po ba yung tinutukoy niyang light, meron po kasi na tao na, o meron po mga tao na hindi po kontento hanggang hindi nakikita po yung pangalan. Sino ba yung light? Di ba? Ito mas malinaw po siya. John chapter 1 verse 29. The next day, John see Jesus coming unto him and saying, Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Saan po nang galing po yung pong confirmation na sa Jesus Christ ay Messiah? Ang word na Lamb of God ay uh, ito po ay uh, ito po yung uh, pangtubos sa ating kasalanan. No? Ito, siya po yung magiging pangtubos sa ating kasalanan. Di ba yung lamb, di ba? Yung sheep, di ba? Inaalay yun. Kaya nga yung lamb, hindi ka pa pwedeng nung panahon po, hindi ka pa pwedeng mag-offer ng blame, merong spot. Kailangan pag nag-offer ka sa Panginoon, perfect. Wala naman pong ibang perfect at ang pwede lang na i-offer para itupusin tayo sa kasalanan ay yung perfect. At wala pong iba kundi sa Panginoong sa Kristo. Dahil siya lamang po yung hindi po nagkamali, siya lamang po yung pwede, o siya lamang po yung uh, 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 siya lamang po yung pwedeng pantubos sa ating kasalanan. Amen. Naman po ay naiintindihan po natin po ano. Kasi napaka-importante po na maintindihan po natin ito. Sa Isaiah chapter 53 verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is done. So he oppressed not his mouth. So dito po makita po natin, sabi po ni Prophet Isaiah in the Old Testament, dumanas siya ng hindi may larawang bigat na pagdurusa ng Panginoon sa Kristo. Hinampas, dinuraan, lahat ng sakit po ay tiniis niya para lang tayo ay magkaroon po ng kaligtasan, no? Pero makita po natin na wala po tayo narinig maski anong inda sa kanya. Talagang sinalo niya po yung ating mga kasalanan. Amen? At ito po ang reason kung bakit ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao. Ito po yung medyo crucial dito na usapan. Tao lang naman ang Panginoon sa Kristo eh. Paano naging Diyos ang Panginoon sa Kristo? At yun po yung gusto nating iliwanagin
sa araw po na ito. Sa mga nakakaalam po ay 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 o sa mga hindi pa po nakakaalam nito, mayroon pong katanungan. Ito po yung sagot kung bakit po naging tao ang Panginoong Jesucristo. Na sinasabi ng iba tao ng Panginoong Jesucristo eh. Paano naging Diyos, di ba? In John chapter 1, verse 14, makikita po natin dito, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten the Father, full of grace and truth. Kaya po pala nagkatawang-tao ang Panginoon sa Kristo. Kailangan niya po gawin iyon. Kasi sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Wala pong ibang way. Kailangan merong isang i-offer. At sino po yung pwedeng offer? Si Jesus Christ lang. Kailangan niya maging tao para maranasan niya. Kasi hindi po yung dugo po kasi ang kailangan po eh, para bayaran yung kasalanan. Kailangan niyang pagdusahan. Kailangan niya pong ah, maging pagkatawan tao para ah, yung buhay niya, yun po yung atonement, sinasabi. Pag sinabi pong atonement, yung ah, ah, kabayaran. Ano po? Tama po ba yung kabayaran, atonement? And at ang lesson po na makuha po natin dito, bakit po ang Diyos ay nagkatawang tao? Upang saluhin po ang ating kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Nag-isip ang Ama ng paraan para tayo po ay tubusin. Sa anong paraan po? To offer o sa pamamagitan po ng Panginoon Kristo. Amen? Ang sabi po ng John chapter 14 verse 6, I am the way, and the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala na pong ibang way papuntang langit, kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoon sa Kristo. And the lesson number 2, nakita po natin, because of His love to us, kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen? At tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine yung Panginoon po. Diba? Hindi naman po tayo marapat-rapat. Dahil yung Panginoon po yun bumaba, nagkatawang tao siya. Para ano? Para tubusin po tayo sa aming pagkakasama. Anong klaseng pag-ibig po yan? Grabe yung pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Kaya po hanggang ngayon po kagaya po ng topic po namin last Bible study, nagtanong po yung disciples kung ano ba yung sign na malapit na paparating ang Panginoon. Nasabi po ng Panginoon, at ay makakarinig kayo ng gera, pero hindi pa iyon yung end of the world. Yun ay pasimula pa lang. Ang sinabi po ng Panginoon sa Kristo na sign ng end of the world ay pag nakalat na po yung kanyang ebanghelyo. Pagkalat na po yung ebanghelyo, yung gospel na tinatawag yung salita ng Panginoon, doon na po yung end of the world. Kasi ang point po ng Panginoon, ayaw niya po tayo mapahabang. Amen? At gusto niya po lahat po maligtas. Pero it's a choice. It's a choice. Nasa inyo po maniniwala po sa Panginoon sa Kristo. Pero sabi po ng Panginoon, hindi po darating ang Panginoon na hindi po naikakalat ang salita po ng Panginoon. As we believers of Jesus Christ, meron po tayong uh, uh, the mandate of God to us is to share the gospel. Kasi hanggat hindi po natin nagagawa o ikakalat po yung salita po ng Panginoon, through us na nakakalat po ng salita ng Panginoon, ay hindi po darating ang Panginoon sa Kristo. At yun po ay katotohanan. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 24, verse 3 to 14. Pero ibang topic po yan. And ayun po, point number 3, na lesson na makuha po natin, evidence that Jesus is the Son of God. Evidence that Jesus is the Son of God, yung muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Diba, ang Panginoon sa Kristo po ay namatay. Bakit po siya namatay? Dahil bayaran ng kasalanan.
Siya'y inilibing at nabuhay namang muli. At yun po yung meaning po ng tatlo na yun, the death, the burial, and resurrection, is patuloy po na ang Panginoon sa Kristo ay siya po ay Messiah, siya po yung tagapagligtas. No? At nawa po ay meron po tayong natutunan po, ano? Yan po ang mga nabasa po natin na sa Bible, yan po yung magiging guide po natin. Yan po yung proof po natin. Kasi ayaw po ng Panginoon na tayo ay maligaw. The reason ay isa pa po, yung gusto ng Panginoon is nagkaalat na po kasi ang false prophets po ngayon, ano? Na ang Panginoon sa Kristo lang ay tao lang. So pag alam po natin ang salita po ng Panginoon, hindi po tayo matidisip eh. Amen? Kasi meron pong proof eh. Meron pong proof at sinabi po mismo ng Bible. At kaya mahalaga po na tayo nagbabasa ng Bible. Yan. Amen? At alam niyo po, habang in-explain po ito, ano, if you look at your Bible in Luke chapter 9, verse 18, pinagpipray po tayo ng Panginoon. Pinagpipray po tayo ng Panginoon. Luke chapter 9, verse 1, bilang pagtatapos. And it came to pass, as he was alone praying, bago po niya tanungin ang kanyang disciples, pinagpipray po niya ang kanyang mga disciples. Kasi po, yung maunawaan po natin ang salita po ng Panginoon, hindi po manggagaling sa ating katalinuhan. Ang Panginoon po ang magbibigay ng katalinuhan sa atin para tayo po ay makakilala po sa kanyang salita, maintindihan po natin ang kanyang salita. Kung gusto po natin mas lalo pang makilala ang Panginoon sa Kristo, siguro po, basahin po natin ang Bible. Hindi po siguro, basahin po natin ang Bible, especially dito po sa John. Kasi dito po natin makikilala. At marami pa pong mga, kaya hindi po masisira ang identity ng Panginoon sa Kristo. Kahit na anong sira nila sa kanya pong identity, kahit anong sabihin nila sa kanya, siya ay tao. Ang dami proof na siya ay Diyos eh. Kahit dyan na lamang po eh. Di ba po? Ayun po, and maraming salamat po, and to God be all the glory. I invite you to God to please stand, and tayo po ay manalangin. Kabilang Diyos na marami pong makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa privilege, opportunity na makapag-share po ng mga salita. Dalayan po pa ng Diyos na wala po ibang napurihan kundi kayo po. Salamat po Panginoon sa kalakasan, sa wisdom. Salamat po sa inyo po buhay. Salamat po sa iyong dugo na dumanak sa krus upang kami po ay tubusin sa aming pagkakasala. Dalayan po Panginoon na kayo po mangusap sa bawat mga bisita po namin, sa mga kapatiran po namin, na meron pong katanungan at still nagsisik pa din po ng kasagutan, ay nawa po ay kayo po ang magbigay po ng sagot sa kanila po mga katanungan. Ano po yung mga bagay na amin po nagagawa laban sa inyo, sa amin pong gawa, sa amin pong salita, sa amin pong maruming kaisipan, patawarin po Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And tayo po mga kapuna at tawagin ko po si Pastor Jake. There are four things Luke introduced Christ here in this passage. First is that the question that Brother Benji raised a while ago is that who is Jesus to you? Sino si Kristo sa inyo? Sino si Jesus Christ sa inyo? Well, una, Jesus Christ came to suffer for our sins. Remember, He is God. Si Jesus Christ ay Diyos, but in order na ang tao sa kanilang kasalanan ay matubos, siya yung nagbigay sa atin para tayo mag-benefits. Remember, you and I is sinners. Walang naghahanap sa Diyos,
walang ah, lahat tayo ay fallen short to His glory. Lahat tayo ay tutungo ng impyerno. Pero, because Christ came, He is God, He created us, and He give His own way for you and me to be a beneficiaries of His suffering. That's number one. Number two, Christ is God, rejected and neglected by many people. You know, sometimes you reject and neglect Christ. Even now, you tell that you are believer. You tell that you are Christian. There comes a time that you neglect Christ by not following His will. I'll give you one. Prayer. Sometimes you don't pray. You don't even read this Bible. Or sometimes, church day, hindi ka pumupunta sa church. Worship day, hindi ka pumupunta sa worship day. Nakita niyo yung verse number 20, that's the main context. The scribes, the Pharisees, who else? The elders, the priests. Those are religious and expert by God's law. And you are telling you are Christian. Don't get me wrong. You're not perfect. Daily in our lives, we need God. We need Jesus Christ. We should to deny your feelings, your emotions. By not doing God's will, you neglect Christ in your life. Okay? Jesus Christ is God rejected and neglected by many people. That's Christ is. That's our God is. 4. Not just only he neglect, he rejected, he suffered, he died. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Who do you think sa atin yung mag-iibig sa atin na tayo isang makasalanan sa ating mga bisita po? Sino sa tingin po ninyo ang magmamahal sa atin na makasalanang tao na tayo tutungo sa impyerno? Kundi Diyos lang yun. Actually, He will not get benefits at all. Even all of the human mankind or human beings mamatay at pupunta sa impyerno, wala siyang benefits doon. Wala siyang hindi siya magi-increase ng power, hindi siya magi-increase ng knowledge because lahat ng power, knowledge, wisdom, kanya yan. And yet, we people, we Christian, sometimes we forget about God in our lives. He died for us, for our sin. Okay? Number 4, Christ assured us our eternal life. If you look in verse number 22, not just he is slain, he also he raised from the dead. That is the assurance
of eternal life. Yung kanyang pagkabuhay na muli, katunayan yon na may buhay na walang hanggan. Kasi, kung hindi siya mabubuhay na muli, anong assurance ng salvation natin, ng kaligtasan natin? So, yun yung ginawa ni Kristo. And who is Christ to you? He is the Redeemer. He is the Savior. Amen? So believers, I do hope and I pray that despite of our situations, despite of who we are, God loves us so much. Ganon tayo inibig ng Diyos. Ngayon, ano naman ang ipapalit natin sa Diyos? Though God's love is unconditional, ano naman yung ipapalit natin sa Diyos? Okay, it's your commitment to serve Him well, to serve Him, to glorify Him, to please Him in your lives. Amen? So, the overall theme doon ay based sa aking is that Jesus Christ is God and He came to redeem us from our sins. Jesus Christ is God, came to redeem us from our sins. Tayo po lahat ay manalangin. Manatili kayo nakaupo. Sa inyong kinauupuan, what is your commitment? Ano yung respond mo sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon sa iyo? He suffered for your sins, though He be rejected, though sometimes or many times you neglect God, He died for you, He assured you. And what is your response now? Habang tayo nananalangin, pwede kang lumapit ngayon sa puso mo, sa isip mo, sa iyong kinauupuan, bisita ka man, mahal ka ng Diyos. Hindi aksidente na nandito ka. May purpose ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kung si Kristo ay kilala mo lang bilang Diyos, now it's time to trust Him. Because He is not just died for you. He also promised you, assured you, an eternal life. Sa iyong kinauupuan, para matamo mo itong buhay na walang hanggan na ito na ginawa ng Panginoon na pinirepare sa iyo o inihanda sa iyo ng Panginoong Hesukristo. In your seat, while you are praying, believe in your heart that He is the Son of God, He is God, the Lord, and believe in your heart He died for you, for your sins, and rose up again on the third day. And the Bible says, thou shalt be saved. If you pray in your hearts, from the bottom of your hearts, that you believe and trust Jesus Christ, then your name is written in the book of life. Sa atin naman mga Kristiyano na, He suffered for you. He died for you. He assured you
your eternal destiny, your eternal life. What is your response to His call to you? Aside from being saved, what will you respond to His mercy and love to you? I know you are saved, you have eternal life. Ano yung nais mong gawin sa Panginoon to demonstrate, to show your gratitude to Him? I know there's many, but you can ask God to help you in your seat. Ask God to commit yourself. Panginoon Diyos sa aming Ama, lahat ng benefits ng sufferings ninyo, ng pagkamatay nyo sa krus ng Kalbaryo, at pagkabuhay niya muli, kami Panginoon lahat ay nag-benefition yung buhay na walang hanggan. Pero hindi po doon nahihinto, Panginoon. Ano po yung dapat naming gawin to show our gratitude, our thanksgiving? Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Na kami ay mag-respond, magpasalamat, maglingkod sa ginawa mo sa aming buhay, Panginoon Diyos. Pagpapakita ito ng pagpapasalamat po namin, yung ginagawa po namin, Panginoon Diyos. Sapagkat kinahabagan niyo po kami, kinaawaan niyo po kami, Panginoon Diyos. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kaming mga mananampalataya ay magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa pamamagitan, Panginoon, ng mga ginagawa po namin na paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa biyayang buhay na walang hanggan at sa mga pribilehiyong pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. O Father, may your name be glorified in our midst. In Christ our Lord and Savior we pray. Amen. Good morning, good afternoon sa inyo lahat. God bless you and blessed Sunday to all. Enjoy your lunch fellowship. And before we proceed to our lunch fellowship, tawagin ko si Karen. It's been long time, hindi natin kasama si Karen. And we're praying for Karen. At meron tayong Mother's Day gift sa kanya. Halika Karen, papicture tayo. Meron kaming award sa iyo. Gift sa iyo bilang isang magulang, bilang isang nanay. Halika. Mabili ka. Paki-prepare ng pang Lord's table.